Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Yes. Ang kapayapaan po ay sumainyo pong lahat. Amen. So, sa araw pong ito, tayo po ay muli na mag-aaral ng salita ng Diyos. Share, subscribe. Amen. Alamin natin ang mga katotohanan na minsan ay pag narinig natin, hindi natin gusto. Amen. Ngunit sa kabila ng lahat na minsan ay hindi natin gusto ang ating naririnig, yun din pala ang magdadala sa atin sa kaharian ng langit. Amen. Dahil maraming tao na may kanya-kanyang gusto. Amen. Lahat ng tao, hindi pari-pariho. Amen. Pero kapag salita ng Diyos ang nakapag-usapan, dapat magkaisa at magkasundo ang marami. Amen. So maraming tao nagsasabi na kilala nila ang Diyos. Ako din naman noon. Sinabi ko, kilala ko ang Diyos, hindi naman ako sumasamba. Kilala ko ang Diyos, ngunit hindi naman ako nagbabasa ng Biblia. Hindi naman ako nananalangin. Pero sabi ko, may Diyos ako. Amen? Kaya po ang karamihan sinasabi ng maraming tao, lalo-lalo na pag ninayaya mo na mag-Bible study. Isa lang po yan. Parehas lang po yan. Diyos lang din naman yan. Ganun po ang sinasabi ng marami. Ngunit, sa ating pong babasahin, mayroon pong sinasabi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon sa 7:21 hanggang 23 ng Mateo. Ganito po ang ating marinig. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sabi ng Panginoon, hindi. Ang mga sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi daw po lahat ng sinasabi ng tao na ako ay may Panginoon, may Diyos ako sa buhay, pero nag-i-expect siya na siya po ay makakapasok sa kaharian ng langit. Amen? Hindi po ibig sabihin na kilala mo ang Diyos. Tama po mga kapatid. Maganda po yun. Kilala po natin ang Diyos. Pero hindi po ibig sabihin na kilala mo siya. Amen? Ngunit hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, hindi ka nakakapagsamba, huwag mong isipin na ikaw ay makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi po mga kapatid. Amen? So marami po na mga karal ng salita ng Diyos na kung saan ay talagang maganda po yun. Ipinangangalan ang salita ng Panginoon. Amen? Ngunit sa kabila ng lahat, marami din pong mga ngaral na pagkatapos may pangaral ang salita ng Diyos, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, ay hindi na ang Panginoon sa Kristo ang kasama. Marami pong nagtutulong ganun. Amen? Hindi po lahat ang tumatawag sa aking Panginoon, sabi ng Diyos, ay papasok ng kaharian ng langit. Anong sabi ng Panginoon? Kundi yung mga sumusunod lamang sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Yun daw po ang makakapasok sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin, hindi po magiging sapat na kilala lang po natin ang Diyos. Hindi po sa sapat na tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit na tumatawag tayong Panginoon, Panginoon. Ngunit sa kabila ng lahat, pagdating ng panahon, hindi naman pala ang Diyos ang ating tinatawagan. Tama po mga kapatid. So, ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok ng kaharian ng langit. Hindi po, malinaw po na sinasabi ng Panginoon na ang mga sumusunod lamang sa kalooban ng Ama na sa langit, yun po lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit. Amen? Ano ang kalooban ng ating Diyos na buhay? Kalooban niya na ikaw ay nariyan, nakaupo at nakikinig sa salita ng Diyos. Kalooban ng Panginoon sa bawat pagtitipon, nandyan ka. Amen? Sumasalo ka sa pagka-espiritual na salita ng Diyos. Hindi ka nawawalay sa mga gawain ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos, amen, sa bawat tao, na ikaw po ay nagbabasa ng kanyang mga mensahe. Nananalangin, amen, hindi po sapat na kilala mo lang siya at nag-i-speak ka na papasok na kaharian ng langit. Hindi po. Kailangan po sa buhay natin, kung talagang kilala natin ang Diyos, amen, kailangan po na maganap, amen, yung gusto natin na tayo po'y makapasok ng kaharian ng langit. Maganap sa buhay natin sa paraan ng sa parang spiritual at pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Dahil yan po ang malinaw na itinuturo ng ating Panginoon.
bago makapasok sa kaharian ng langit ang bawat sinuman na nagsasabing kilala niya ang Diyos, kailangan niya muna pong sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Yan po ang katotohanan at yan po ang ibig at nais ng Diyos. Amen. Na sa buhay natin ay kailangan po natin, amen, na ganapin ang ibig at gusto ng Diyos sa buhay natin. Dahil ayaw niya na ang tao ay napapahamak. Ayaw niya na ang tao kilala lamang sa salita. Ngunit hindi naman sa gawa. Dahil ayaw ng Diyos na ang bawat sinuman ay napapahamak sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanyang harapan. Amen? Amen. So, alam niyo po mga kapatid, kahit na tagapagturo ng salita ng Diyos, nahihirapan pa nga pumasok ng langit eh. Amen? Di mas lalo na yung hindi ka nagbabasa ng Biblia, minsan ka lang dumating sa gawain, mga kapatid, huwag po kayo magagalit sa akin. Ang salita pa ng Diyos, kailangan po na makarinig. Ang bawat isa, kailangan po ito po ay makarating at malaman po natin ang katotohanan. Amen, na ang katotohanan na siya magdadala sa atin sa kaligtasan. Amen po mga kapatid. So, paano po natin, amen, na maganap yung gusto natin na tayo po ay makapasok sa kanan ng langit. Gayong hindi naman po natin nagagawa at hindi po natin nasusunod ang ibig at nais ng Diyos. Amen? So ang gusto ng Panginoon na tayo po ay dapat makakilala sa Kanya. Amen? Dahil alam niyo po mga kapatid ko, ito po katotohanan eh. Kahit na araw-araw ka nasa simbahan, kahit araw-araw ka nasa Bible study, walang masama yan. Lahat po yan ay napakaganda at nais ng Diyos yan. Amen? Kahit na ikaw ay walang ibang ginawa kundi tumutugon sa nais ng Diyos. Maganda po yan. Dapat manatili po tayo roon. Amen? Ngunit kung sa kabila ng lahat ng pangyayari, nawala tayo sa gawain ng Lunes hanggang Sabado, iba-iba na po ang ating mga nagagawa at hindi na po ang kalooban ng Diyos. Hindi pa rin po tayo makapasok ng kaharian namin. Amen? Dahil ang kaligtasan po ay nakukuha po lamang yan sa pamamaraang spiritual, pananampalataya, pananalig at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Narinig po natin na wala pong perfect. Kanina pa, tama po? Wala pong perfect. Ngunit, ang sinasabi po ng Mateo 5:48, maging ganap kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Ano yung ganap? Maging perfect kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Amen? So, ibig sabihin, magiging perfect lamang ang isang tao sa paraang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Yan po ang gusto ng Diyos. Yan po ang gusto ng Diyos, na masunod ang kalooban ng Panginoon. Dahil ang kalooban ng Diyos, siya po ang magdadala sa atin tungo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Amen? Lahat po tayo ay nangangarap. Amen? Siguro hindi lang kayamanan ng ating pinapangarap sa ibabaw ng mundong ito. Siguro hindi lang po magaganda at mapupugi ang ating pinapangarap sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Ang nais ng Diyos na maipangarap po natin ay makasama natin ang Panginoon araw-araw. Amen? Sa pamamagitan po ng pagsunod ng kanyang kalooban. Tama po, kaya dapat po, hindi lang po tayo linggo nandito nagkikita-kita mga kapatid. Ang Jesus is my life po, may gawain po ng Huwebes. May gawain po ng Sabado, prayer and fasting. Yun po ang gusto ng Diyos upang matupad yung Hebreo 10:25. Amen? Na sa bawat pagtitipon natin dapat ang bawat Kristiyano nagkakaisa, sama-sama. Amen? Na sumasamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabi-sabi na sa ating. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Dito po sa 5:20 ng Mateo pa din, sinasabi ko sa inyo, ang Diyos po may sabi nito, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit po hinahintulad dito ng Panginoon ang ating pananampalataya sa mga tagaunang tagapagturo? Amen? Dahil alam naman po natin na ang mga unang tagapagturo po ay hindi po buo ang itinuturo sa mga tao. Amen? Bagkos ang marami na nagtagpagturo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at tribulto. Yan po ang katotohanan ng buhay. Amen? Pagkatapos magturo ng salita ng Diyos at marami pang mga bagay-bagay na hindi kalooban ng Diyos ang nagagawa ng marami. Kaya ano ang sabi ng Panginoon?
Panginoon, kung ang atin daw pong pananampalataya ay katulad lamang ng mga tagapagturo, hindi rin daw po tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang Panginoon po may sabi. Amen? So ano po ang mangyayari sa ating buhay? Kapag gano'n ang ating pananampalataya, kaya nga po ang sabi ng Panginoon, ang mga sumusunod lamang sa kalooban ng ating Ama na nasa langit, yun lang po ang makakapasok sa kaharian ng langit. So ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay dapat na sumunod sa kalooban ng Diyos sa hirap at ginawa. Alam naman po natin sa buhay na ito, minsan ang kalaban po natin ay kahirapan. Amen? Trabaho, negosyo, na minsan wala tayo. Tama po? Pero sa kabila ng lahat, dapat bilang Kristiyano, wala man tayo sa mga bagay-bagay na yan. Dapat alalahanin po natin na may Diyos na siya magdadala sa atin sa kaharian ng langit. Dahil ang bagay dito sa ibabaw ng mundo ito kailanman ay hindi po natin madadala sa kaharian ng langit. Dito lang po yan. Alam niyo po na ang tao po, 6 feet below the ground, maiiwan yung katawan. Pero kailangan siguraduhin po natin ang ating buhay. Amen? Yung buhay po natin ay pinangakuha ng Diyos. Na kung sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabay-sabay na pagpapakaroon sa buhay. Amen? So ano ang naghihintay sa atin? Ang sabi po ng Panginoon, ituloy po natin sa Mateo 7:22. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga himala. Darating ang panahon ng paghukom. Yan nga po ang sasabihin ng maraming nangangaral, ng mga bulaang mangaral. Sasabihin nila, di mo ba Panginoon, sa pangalan mo kami ay nangaral? Amen, nagpalayas ang mga demonyo, naghimala. Amen. Ano naman ang nangyari sa buhay na ito? Diba sila po ay nangaral ng salita ng Diyos, pero bakit ang sabi ng Panginoon, hindi pa rin makakapasok sa kanyang langit? Bakit? Dahil maraming kulang at maraming nagagawa ang marami na hindi kalooban ng Diyos na buhay. Amen? Alam niyo po sa buhay na ito, okay na po sa buhay natin na ganito ang ating pamumuhay. Dapat mayroon na po tayong kontento. Amen? Na ibig sabihin, kontento na ako. Sa buhay ko na ako ay nagtatrabaho, nakakain 3 beses sa isang araw. Amen? Kontento na ako na anong mayroon na aking natatanggap sa araw-araw na buhay nito. Dahil ang pinakamalaga sa buhay nito, yung malakas ka, yung lakas mo na nagagamit mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Yung nagagamit mo yung mga paa mo sa paghakbang patungo doon sa maraming tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. Tama po mga kapatid. Ang pinakamalaga po ay mapaglingkuran mo at maparangalan ang ating Diyos na buhay. Amen. Na makikita ng Panginoon sa buhay natin sa kabila ng kahirapan ng buhay. Naroon pa rin tayo sumusunod sa kanyang kalooban at doon ay mapupunta tayo. Sabay-sabay mo na napalakas sa ating Panginoon. Sige po, sabay-sabay. At doon makakapasok tayo sa kanya ng langit. Ibrahim sa amin, ang layo-layo ng langit eh. Pero plano nga, lumilipad na nga yun, para nakakating ng langit eh. Amen? Opo, totoo po yan. Ang lahat ng tao, maliban na siya ay panganak muli, amen, hindi siya makakita ng kaharian ng langit. Amen? Kaya nga dapat ang lahat ng tao, kung talagang sinasabi niya na may Diyos siya, kilala niya ang Panginoon, kailangan nagagawa niya ang gusto ng Diyos. Amen? Dapat naiiwanan yung mga bagay-bagay na hindi po gusto ng Diyos. Amen? Dapat nababaon sa libot yung mga pangit na nagagawa ng mga panahon. Hindi na po dapat nagagawa ng maraming tao. Amen? Ano ba kalooban ng Diyos? Gusto ng Panginoon, maparangalan mo siya sa pag-aawit. Amen? Sa mga paggamit ng mga instrumento, maparangalan siya. Amen? Kung gumagamit ka ngayon yan, bukas wala. Sunod na linggo wala. Nag-i-expect ka, makapasok na rin langit, kilala mo ang Diyos, kahit na hindi mo ginawa. Dahil makakapasok na rin langit, hindi po mga kapatid. Ang mananatiling tapat hanggang bukas ay siya lamang maliligtas. Amen? Kailangan maganap po sa buhay natin. Amen? Yung gusto ng Diyos, hindi po yung sumamba ako ngayon, sunod na linggo, wala. Amen? Bakit mo naman sa sinasabi yan? Talaga bang linggo-linggo nandiyan ka? Mga kapatid ko sa Diyos ang papuri. Kaya gusto ng Diyos na malaman natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan po, siya po ang
ang gagamitin ng Diyos upang tayo po ay makapasok sa karanan ng langit. Tayo po ay maligtas. Amen. Dapat ang mga Kristiyano nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, kahit sa hirap ng buhay, kailangan magawa pa rin natin ang gusto ng Diyos. Hindi po yung ating gusto. Dahil ang ating gusto, minsan napapahamak po tayo. Tama po mga kapatid. Pag nabigo po tayo, amen, minsan sisiniba natin ng Diyos eh. Kasi alam mo, sumusunod ka, sumasamba ka, nandyan ka. Tapos nabigo ka. Amen. Brother Sani, pinatatamaan mo yata ako eh. Diba? Nandito ko ng linggo, o mga nakalang linggo, wala ako eh. Tama po mga kapatid, hindi po ito na pagpapatama sa bawat isa sa atin. Ito po'y pagtatama ng pananampalataya. Amen. Ibig sabihin, ito po yung pagtutuwid na kung saan magkakaroon po tayo ng espiritu na kung saan ay masunod ang gusto ng Diyos. Yung espiritu na kung saan ang kalooban ng Panginoon na dapat po natin tahakin. Amen. Na siyang magdadala sa atin ng kaligtasan. Alam niyo po, minsan, hindi po natin masisisi ang Diyos kung balang araw, hindi tayo kilala ng Panginoon. Amen? Dahil mababasa po natin yan mamaya lamang. So, malinaw na sinasabi po sa Hebreo, chapter 10, verse 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilagot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutukok sa mga kaaway ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kung hindi po natin nagagawa ang kalooban ng Panginoon, amen, hindi po natin siya nasasamba, hindi po natin nababasa yung kanyang love letter para sa iyo at para sa akin, hindi po natin nagagawang manalangin, kalaban po natin ang Diyos. Yan po ang katotohanan. Kalaban po natin yung sabihin po na mahal ako ng Diyos, na minsan hindi ko nagagawa ang gusto ng Panginoon, sa Kanya pa rin ako eh. Hindi po yung sapat na dahilan upang tayo ay hindi maparusahan ng Diyos. Masama po ba ang Diyos? Nagpaparusa ang Panginoon? Alam niyo po, ang katotohanan po, ang tao ang minsan masama. Amen? Bakit? Dahil ang mismo ang tao ang gumagawa ng dahilan upang siya ay maparusahan. Tama po ba mga kapatid? Subukan mo sumutok dyan sa labas. Kukuliin ka ng barangay at ikukulong. Di po ba kasalanan? Tama po? Kaya sa buhay nito, upang hindi ka maparusahan, amen, kailangan po maganap yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Upang hindi tayo mapunta doon sa naglalagablag na apoy. Amen. Dahil ang katotohanan, kapag ang isang tao ay hindi nakaganap ng gusto ng Diyos, nasa kasalanan, tunay nga po natutupukin siya na naglalagablag na apoy doon po sa impyerno. Amen. Wala pong perfect, no? Mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng guide, amen, upang tayo po ay makatungo sa pagiging perfect, amen, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tama po mga kapatid, tayo po sa buhay na ito, ako, kilala ninyo, wala po akong tinapos, hindi po ako nakatungtong ng high school, mga kapatid. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil pinatungtong niya ako sa pulpito dito sa banal na kanya. Ano mas mahalaga? Amen? Yung tinapos mo o ang masunod mo ang kalooban ng Panginoon? Maganda po mga kapatid na nakapagtatos ka. College, bibig ka, valedictorian ka, tinitingala ka. Pero huwag mong hayaan na tingalain ka ng tao dahil sa karunungan mo. Kailangan ang Diyos na matingala sa buhay mo. Amen. Dahil ayaw ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay nagmamalaki. Tama po. Dapat talaga ang tao ay pinagmamalaki niya ang nakilala niya ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo higit sa lahat ng mga bagay na nakikita mo, ng mga bagay na natatanggap mo, higit sa lahat ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo na iyong pinagkakatiwalaan, sinasampalatayanan ay magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Sabay-sabay na tayo sa Panginoon. Ngayon, dahil nasabihin natin na tayo po ay nagpapalayas ng mga demonyo. Di ba? Kahit sabihin natin na tayo ay nangaral sa pangalan ng ating Panginoon. Naging mala. Pero kung hindi naman natin lubos nagagawa ang kalooban ng Panginoon, mapapahiya lamang po tayo mga kapatid. Marami na pong mga ngaral
Amen? Na talagang nagturo sila, tama po yun. Pero hindi po nila talaga lubos at sunod ang kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Nakita ng Panginoon yan. Amen? Sa mga panahon na yun, na sinabi ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya kaya lamang ng mga tagapagturo, ng mga parasiyo, amen, hindi pa rin kayo makakapasok sa kanya ng langit. Amen? Kailangan sa buhay natin, kahit tayo ay mahirap, kahit tayo ay hindi ganun kapugi, hindi ganun kaganda, hindi tanyag, mga kapatid ko, bagamat ganyan lang ang ating buhay, kailangan po sa buhay na ito makarangalan ng Diyos. Amen? Kailangan sa buhay na ito na masunod natin ang gusto niya. Dahil ang gusto niya, yun po ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Amen? Magdadala sa atin doon sa gusto natin na makapasok sa kaharian ng langit sa paraang pananampalataya at pagsunod sa kanyang kalooban. Amen? Kailangan sa buhay natin sikapin na tayo po ay makasunod sa kanya. Maiwanan ang dapat iwanan. Ako mga kapatid, hindi lingid sa inyong kalangan. Kasing hero pa ako mga panahon na yun. Malakas ako manigarilyo. Amen. Palaway ako at dyan sa harapan yan, dito sa harapan dyan, may nahabol ako dyan na malalaki pa. Ganun po ako kasama ng mga panahon na yun. Pero alam niyo po, hindi ko pinagmamalaki yun. Itinahiya ko nga po yun. Pero maganda at malaking impact sa buhay ko. May patotoo, alam niyo po kung bakit. Dahil ang bagay na yun, bagamat masama siya, sa likod nun, tinawag ako ng Panginoon para magpakumbaba. Amen. Na ibig sabihin na kailangan sa buhay natin, hindi ka dapat naging matapang sa sarili mo, maging mayabang sa sarili mo. Naging mayabang ka dapat dahil nakilala mo ang Panginoon. Amen. Dapat sa buhay mo na talagang pinagmamalaki mo, na ito na ang buhay ko ngayon. Amen. Na hindi ginagaya ng dati, na pinakagalitan ng marami. Amen. Ngayon, di ba sa buhay ngayon, talagang hahanapin ka kapag ang salita ng Diyos ay naibahagi at naihayak mo sa maraming tao. Kaya ang sabi ng Panginoon Kristo, dito po sa 23, pagkatapos po ng magpakilala maraming mga ngaral na sila po ay nangaral sa pangalan ng Diyos, amen, na sila po ay nakapagpalayas ng demonyo, nagkaroon ng paghihimala. Yan po ang sasabihin ng marami. At ito po ang sabi ng Panginoon. Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Eh bakit naging masama yung naghimala? May nangaral sa pangalan ng Panginoon, may palayas ng demonyo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, lumayo kayo. Hindi ko kayo kilala. Amen? Dahil alam niyo po kung bakit. Dahil habang sila ay nangaral at pagkatapos mangaral, sila po ay gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos. Sumasamba pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan at tribulto. Doon po ay nagagalit ang Diyos. Kaya ang sabi niya, hindi ko kayo kilala. Karumalduman sa Diyos ang sumamba. Amen. Sa Diyos-Diyosan. Amen. Ayaw ng Diyos na ang mga tao na walang ibang kinikilala. Kumisyahan. Amen. Sa panahon natin ngayon, bilang Kristiyano, wala ba tayong revolto sa bahay natin? Baka mayroon kang hinahangaang artista naman. Yun po ang pang. Brother Sunny, ano pong masama doon? Nanonood lang ako Masama ko bang umanga doon sa mga magagaling mag-arte? Mga kapatid ko, kapag inangkilik po natin yan, totoo mga kapatid, hindi po karangalan yan sa Diyos. Yan po ay karumalduman na tayo po ay magkaroon ng paghanga sa ating kapwa. Ang gusto ng Diyos, siya lang ang kahangaan. Kung gusto mo na pagdating ng panahon, kilalanin ka ng Diyos, kailangan kilalanin mo siya. Amen? Sa paraang spiritual. Amen? Wala pong masamang manood. Amen? Kung ang salita ng Diyos ang binabahagi at pinapanood mo. Ngunit, kung ang pinapanood mo naman ay kagalingan ng mga artista na nagpapakilig sa iyong tinga, kapatid ko, tigilan mo na. Dahil hindi yan gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, kiligin ka man doon sa mga sinasabi niya na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Sabay-sabay na palakpak sa Panginoon. Dapat tayo po'y kinikilig sa
kailanman ay hindi po natin maranasan ang kanyang pag-ibig. Iba natin sa pag-ibig ng Diyos kahit anong mangyari, kahit anong kasamaan ng tao, tama po ba? Amen? Ganun po talaga. Kahit tayo po ay naging masama, pero pag-ibig pa rin ng Diyos eh. Nananatili pa rin ang kanyang pag-ibig. Yun nga lang, sa buhay natin bilang Kristiyano, kung gusto mo manatili sa buhay natin ang pag-ibig ng Panginoon, kailangan hanggang wakas, mahal mo ang Diyos. Kailangan sundin mo yung Marcos 12:30. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa. Amen? Upang sa gayon, mamahalin ka rin ng Diyos. Ano man ang itsura mo, ano man ang estado mo sa buhay, dumanas ka man ang mga problema at pagsubok, may Diyos na mag-aalalay at mag-aayos ng iyong buhay. Eh, ano gagawin natin? Upang tayo ay kilalanin ng Panginoon. Amen? Kasi, pag gumawa po tayo ng masama, hindi tayo kilalanin ng Diyos. Eh, kailangan, para hindi tayo mapahamak at para tayo kilalanin ng Diyos, kikilalanin din natin siya. Kailangan maging tapat po tayo sa Kanya. Amen? Kailangan masunod yung Kanyang nais at ibig. Tama po mga kapatid? So ang sabi po dito sa awit 91:14, ganito po ang sabi niya. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanhin. Naunawan po natin. Iingatan ng Diyos, ililigtas ng Diyos ang mga tapat. Iingatan niya ang mga kumikilala sa Kanya. So ibig sabihin, para tayo po ay hindi kahiya ng Diyos, upang tayo ay kilalanin ng Diyos, kailangan po maging tapat tayo sa Kanya at kailangan ikilalanin po natin siya dito sa Biblia. Hindi doon sa kanto. Hindi po doon sa nakasabit. Amen? May maliit, may malaki. May maputi, may maitim. Tama po mga kapatid. Ikilalanin po natin ang Diyos. Sambahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan. Yan po ang katotohanan kung gusto mong kilalanin ka ng Diyos. Amen? At tayo nga po ay makakapasok sa Kanya ng langit kung ganun po ang ating gagawin. Amen? Kaya alam niyo po sa buhay natin, masakit pakinggan na tayo po ay nakakarinig ng mga ganito na para bang wala na tayong pag-asa. Amen? Na para bang tayo po ay tinutusok ng matulis na espada sa ating mga narinig. Kung itong ating narinig na masakit sa ating puso at isipan, kung magdudulot rin na naman ng kaligtasan, pakinggan mo na lang. Amen? At wala po tayong ibang gagawin kundi sumunod sa Panginoon. Panawagan ng Diyos. Amen? Lahat ng gusto niya. Ano ba ang gusto niya sa Jesus is my life? Mga kapatid ko, doon sa hindi nakakaalam, may hermeneutic po ng Tuwibes. Yun po yung panawagan ng Diyos. Amen? Inuulit ko, mayroon pong prayer and fasting. Ang Sabado, Jesus is my life, panawagan ko ng Diyos yun. Kung gusto mo makapasok sa kaharian ng langit, kailangan maganap po yung kalooban ng ating amang nasa langit. Amen po mga kapatid? Dahil ang gusto ng Diyos, walang maiwan. Gusto nga niya lahat maligtas eh. Eh paano tayo maliligtas kung hindi naman natin nasusunod ang kalooban ng Diyos? Ngayon nandito ka. Nandiyan ka pa kaya sa sunod na linggo. Amen? Kailangan po sa buhay natin mga kapatid. Kung nandito po tayo ngayon, kailangan sunod na linggo nandito pa rin tayo. At kung nandyan ka rin lang naman at alam mo na mayroong gawain ng Webes, dumating ka na. Dumalo ka na. Para kanino ba yan? Para ba sa kaklase mo? Kaibigan mo? Kay nanay, kay tatay? Kung sino ang dumalo, kung sino nakinig, kung sino sumusunod sa Panginoon, siya po yung makapasok ang kaharian ng langit. Amen? May prayer fasting po mga kapatid. Amen? Mayroon po mga Bible study. Pili po kayo sumama. Ang mga available. Amen? Lahat pong yan, kalooban ng Diyos. Amen? Hindi na kalooban ng TikTok ka dyan. Hindi na kalooban ng mapapad ka sa Facebook. Amen? Hindi niya kalooban niya doon ka na lang sa gusto ng mundo. Mga kapatid ko, ang gusto ng Diyos, sa hirap at ginawa, sama-sama tayo magkakapatid. Dito po sa gawain ng Panginoon, ito po ang paraan para tayo makapasok sa kaharian ng langit. Amen? Hindi po yung alam natin sa mundong ito. Hindi po yung tapos natin.
Hindi po yung pinag-aaralan po natin, wala pong masama dyan, mag-aaral na mag-aaral. Amen? Pag may gusto, magtrabaho, at pagkatapos, gamitin sa Panginoon. Tama po? Eh, brother, sana eh. Malayong uwi na ito eh. Eh, paano yan? Kinabukasan, may trabaho. Hindi ako makarating ng Webis. Eh, doon sa malayo siguro, maintindihan pa eh. Ikaw, nandyan lang. Hindi ka makarating ng Webis. Hindi ka makarating ng Sabado. Kapatid ko, hindi kita sinasaktan. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang dahilan makapasok ng kaharian ng langit. Yan po ang pananampalataya. Amen. Sa hirap at ginhawa, pagod ka man, pero nagsisikap kang makating kahit late ka. Amen. Dahil alam mo na kahit late ka, na nakarating ka, amen, giginhawa ka. Tama po. Eh, mas mainam na nga yung late ka, dumating, di sa hindi ka talaga dumating. Kapatid, ang pagpasok po ng kanya ng langit, hindi po pagandahan pagwapuhan. Hindi po sa mga tinapos na pinaral mga kapatid. Kundi, ang pagpasok po ng kanya ng langit ay ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Sabay-sabay na pagpasok ng Panginoon. Kung may pagsunod ka sa Diyos, amen, mayroon kang gantimpala sa ating Panginoon. Amen. At alam naman po natin na hindi lang po material na bagay ang ating tatanggapin sa ating Diyos na buhay. Hindi lang yung tumanggap ka ng bigas. Hindi lang tumanggap ka ng Gcash. Amen. Hindi lang tumanggap ka ng gulay at marami pang iba. Wala pong masama dyan. Alam niyo po kung ano ang gusto ng Diyos na makarating sa bawat tao. Sa bawat Kristiyano na sumusunod sa Kanya. Buhay na walang hanggan. Sabay-sabay na pinakpat sa ating Panginoon. Yan po ang gusto ng Diyos na makarating sa iyo. Sa iyo. At sa akin, buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, ano man ang nararanasan mo ngayon, tiis-tiisan mo lang. Amen? Kung ano ang nararamdaman mo, mag-tiis-tiis lang. Ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo sa Diyos. Yung pagdalo mo sa Diyos, sa kanyang gawain, ituloy mo lang. Kahit na ikaw pagod. Ikaw ba ay nagpapiano? Ano ba ang karanasan mo? Tuloy lang kung ano naranasan mo. Kung ikaw ay nagigitara, ano bang naranasan mo sa buhay? Tistisan mo lang, ituloy mo lang ginagawa mo. Ginagawa mo pag-drum. Amen? At paggawa mo sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ang gantimpala ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Sa hindi po mga sumuso. Amen? Tama po mga kapatid? Ang mga nag-aaral, mag-aaral ng mabuti. Amen, mga kabataan? Tama po. Mag-aaral ng mabuti. Sumunod sa Diyos. Amen? Igalang mga magulang. Tama po. Tulungan ang mga magulang. Unahin yung kalooban ng Diyos bago ang sarili. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay tumayo.